Gaano kahalaga ang puso? Mapayapang unang araw ng Setyembre ngayong linggo, kapanalig. Nasa ika-22 linggo na po tayo ng karaniwang panahon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo na pong magnilay ng Ebanghelyo ngayon. Nagkatipon sa paligid ni Jesus ang mga Pariseo at ilan sa mga guro ng batas na galing Jerusalem. Napansin nila na kumakain ang ilan sa mga alagad niya ng may maruming kamay na hindi naguhugas ayon sa seremonya. Sinusunod nga ng mga Pariseo pati na ang mga Hudyo ang tradisyong kanilang mga ninuno at hindi sila kumakain ng hindi muna naguhugas ng mga kamay at hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito nililinis. At marami pang dapat nilang tuparin. Halimbawa'y ang paglilinis ng mga inuman, mga kopa at pinggang tanso. Kaya tinanong siya ng mga Pariseo at mga guro ng batas, bakit hindi sinasabuhay ng iyong mga alagad ang tradisyon ng mga ninuno? Hindi nga sila naguhugas ng kamay bago kumain. At sinabi sa kanila ni Jesus, tama ang propesiya ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagkunwari. Nasusulat na pinararangalan ako ng mga ito sa kanilang mga labi, at malayo naman sa akin ang kanilang mga puso. Walang silbi ang kanilang pagsamba sa akin, at kautusan lamang ng tao ang kanilang itinuturo. Pinabayaan nga ninyo ang utos ng Diyos para itatag ang tradisyon ng mga tao. Kaya't tinawag ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, pakinggan ako at unawain sana ninyong lahat. Hindi ang pumapasok sa tao mula sa labas ang nakapagpaparumi sa kanya, kundi ang lumalabas sa tao ang nakapagpaparumi sa kanya. Sa puso nga ng tao nagmumula ang masasamang hangarin, kahalayan, pagnanakaw, pagpatay sa kapwa, pakikiapid, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kalaswaan, pagkainggit, paninira, kapalaluan, kabuktutan. Ang masasamang bagay na ito ang nagpaparumi sa tao. Mga kapanalig, may kasabihan tayong cleanliness is next to godliness. Para sa ating mga Pilipino, mahalaga ang pagpapanatiling malinis. Mahalaga ang ating katawan. Tanda din ito ng pag-iingat ng ating kalusugan at hygiene. Hindi sumasalungat sa kaisipang ito si Jesus. Nauunawaan niya ang halaga ng kalinisan, lalo na para sa kalusugan. Nais niya na laliman pa natin ang pag-unawa sa kalinisan at higitan ang paimbabaw na ipinakikitang kalinisan ng nakararami. Higit sa panlabas sa kalinisan, nais ni Jesus na pagyamanin natin ang panloob na kalinisan o sa madaling sabi, ang ating kabanalan. Oo, masunurin tayo. Sinusunod natin lahat ng 10 utos, ang mga obligasyon ng isang mananampalataya. Ngunit malayo naman sa Diyos ang ating mga puso. Anong saysay nito? Mga kapanalig, bagamat mahalaga ang pagsunod sa mga tradisyon, sa mga alituntunin sa lipunan, lalo na sa mga utos ng Diyos, higit na mahalaga pa rin para kay Jesus ang tunay na nilalaman ng ating puso. Ganoon kahalaga ang puso na ito na kanlungan ng tunay na kalinisan at kabanalan. Tandaan, kung puno ng hinanakit at galit ang pusong ito, tiyak, mamumutawi sa mga labi ang gayon ding galit at hinanakit. Kung nababalot ng sama ng loob, piho, ganoon din ang mamamalas. Ngunit, kung dalisay na kabutihan, pagpapatawad at pag-unawa, kahinahunan at pagmamahal, makatitiyak kang aapaw ang tunay na kalinisan at kabanalan mula sa pusong nagsisikap, tularan ang puso ng Diyos. Ito ang paanyaya ni Jesus sa atin bilang kanyang mga alagad, ang magkaroon ng isang tunay na pananalig mula sa dalisay na pusong umiibig na marubdob ang pagnanais na maging ganap at banal. Amen.
Mga kapanalig, suportahan po ninyo ang aming misyon. Subscribe, like, and follow po Lines sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na isinasama namin ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming mga panalangin araw-araw. Ito pong muli, si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ni Mother Teresa ng Kolkata. Mahal na Jesus, tulungan mong ipalaganap ko ang iyong halimuyak saan man ako magpunta. Punuin mo ang aking kaluluwa ng iyong espiritu at pagmamahal. Maghari ka sa buo kong pagkatao nang lubusang magningning ang buhay ko sa iyo. Magliwanag ka sa akin upang madama ka ng lahat ng makakasalamuha ko. Hayaan mong makita nila, hindi ako, kundi ikaw lamang, Jesus. Manatili ka sa akin upang sa iyong liwanag, ako'y magsilbing ilaw sa aking kapwa. Amen.